Narinig na po natin ang mensahe ni Vice Mayor Dodot, ni na Congressman Roman, ng ating 6 na konsyal. Hindi ko na narinig yung 6 na konsyal magsalita, kasi medyo nahuli po ako. Galing din po ako sa opisina, may mga tinapos po na trabaho after ng flag racing. Kaya naka-black pants po ako. Kaya hindi na ako nakapag-ising, pantaas na lang yung pinalitan ko. Baka pagtawanan niyo naman ako, mag-speech ako dito, nakabarong pa. Pero ayan po, pero siguro nabanggit naman po nila, lalo na yung 5 pong nakaupo na konsyal natin sa District 1, na kwento naman siguro nila ang iilan sa mga accomplishment nila. Pero ang totoo rin po, sigurado po ako na kulang ang oras natin para talagang pag-usapan ng bawat isa sa mga nagawa, sa mga naipatayo man o bagong programa, expansion ng mga lumang programa. Siguro nakwento naman ni Consi Pao. San si Pao? Santiago. Yung local scene. Ayun, doon. Saan ka galing? Hoy! Relax lang. Nakwento naman siguro ni Consi Pao yung local senior pension natin. Ayan. Si Coach Paul, nakwento niya naman po siguro na nakagat siya ng aso kahapon. Nakwento mo? Oo, nakagat ng... Pero, buo ba yung kwento ninyo? Kasi si Consi Kiko, nung nakaraang election doon, di ba, talo si Consi Kiko galing sa 2 talo. Pero nung pangatlong beses na tumakbo po siya, nakagat siya ng aso, nanalo na. Si Coach Paul, unang takbo niya, talo. Ngayong eleksyon, nakagat ng aso, di magagaya siya ngayon kay Consi Kiko. Si Consi Volta, kung di nyo natanong, nung araw, nakagat din niya ng aso. Ang problema, yung aso namatay. Totoong hindi yan true story po yan. Tinan nyo naman si Consi Volta. Consi Simon, nakagat na rin ba ng aso? Ano si Consi Simon? Ayun. Nakagat ka ng aso? Saan? Sa kamay lang. Sa daliri lang. Kaya, swerte ko lang nakagat ng aso. Ako hindi pa ako nakagat ng aso Pero nakakagat na ako ng aso. Grabe. Hindi ko na rin po isa-isahin kasi nga, magtatanghali na at baka magsasaing pa yung iba. O baka... Okay lang kung magsasaing pa lang. Mahirap kung nasimulan nyo na kayo, baka masunog mga niluluto po ninyo. Okay lang po. Okay pa po ba kayo? Iksiyan ko na lang po ng konti din ng aking mensahe. Hindi ko na kwento lahat ng mga nagawa, accomplishment. Kasi sa totoo, alam niyo naman po yun. O dapat alam po natin bilang mga Pasigueño. Pagpapalawak ng scholarship natin, yung sa seniors po natin, yung sa edukasyon, at marami pa pong iba. Dito lang, sa inyong lugar, maraming bagong dito. Nakita niyo naman po yung mga ginawa ng lokal na pamahalaan. May mga iba, pasimula pa lang siguro, sa barangay Palating, sa ibang barangay. Pero ang lahat ng ito, lalo na yung pagpapalawak natin ng mga serbisyo at programa ng ating pamahalaan para mas makatulong sa mga mamamayan, ito po yung sinasabing bunga ng paghihirap, bunga ng pagsusumikap natin, at bunga rin ng mga pagbabagong pinaglaban natin mula 2019. Inayawan na natin yung takutan, kinalimutan na natin yung palakasan, nilinis natin ang ating LGU, tinanggal natin yung korupsyon. Hindi natin kaya sabihin na perfect, wala naman perfectong gobyerno kahit saan sa mundo, pero ang kaya po natin ipagmalaki ay nasa tamang direksyon na tayo bilang isang lungsod. Nandito na po tayo, tinatayuan natin ng mga prinsipyo ng mabuting pamamahala. Nagawa natin transparent, bukas ang ating pamahalaan. Tatawa nga po ako, kaninang umaga, may news article sa, alam naman natin, ibang mga news article, bayad din po sa totoo, na tinatanong, kumbaga, hinahamon daw ako, ilabas daw yung kontrata ng ganyan. Ay ko, hindi mo na kailangan hamunin kasi wala pang nagtatanong, nakapublish na lahat ng kontrata ng City Hall. Lahat ng kontrata sa lahat ng project natin, naka-upload po yan online.
Kaya nakahalata tuloy na yung mga naghahamon ng ganyan, parang pakitang tao lang. Kasi i-search lang sa internet, may internet naman siguro sila, i-google lang, lalabas yan sa website ng Pasig City. Walang tinatago, lahat. Yung libro natin, nakabuklat. Yan po yung isa sa reforma na pinakilala natin mula 2019. Ngayon, excuse me po! Yeah. Sabi mga kay Kuya, naalok niya ako ng ice cream. Pasensya na, hindi talaga ako makakain ng ice cream kasi ngayon pa lang, inuubo na ako. Ano pa kaya kung kumain ako ng matamis? Kaya iwas muna tayo sa matamis. Ano? Pero ayun po. Ito pong mga pagbabago reforma, marami na po tayo napagtagumpayan. Sa kasamaang palad, may ilan po talaga na siguro mas nakikinabang sila doon sa lumang kalakaran. Kaya gusto nilang bumalik tayo doon. Alam niyo naman po dati kung paano yung bigayan ng, pag may mga kontrata ang city, meron pa silang tinatawag doon na diploma system. Ibig sabihin yung mayor, alam niya, ito yung mga parating na kontrata, 10 million, 20 million, 50 million, kung anong kalsada ipapagawa, anong building ipapatayo, kung anong project. Dati may tinatawag na diploma system. Kung sino yung mga kaibigan, pwedeng kapitan, pwedeng mga kalapit na kontraktor, mga kamag-anak. O ito, 10 million project, sa'yo na to. 50 million projects, ganun dati. Yun yung tinatawag nilang diploma system. Sila naman yung, sa kanila ko rin naman narinig yung salitang yan. Kasama na dyan yung kickback na alam naman natin. Madalas pinapanood ko rin po si Mayor Benji Magalong ng Baguio. Kung mapanood niyo po siya minsan, kinakwento niya yung mga kalakaran, yung porsyentuhan, yung SOP kung tawagin sa gobyerno. Sa Pasig, kinalimutan na natin, tinuldukan na natin yan, giniba natin yung sindikato. Kaso may mga iba na, yun nga, dahil nakikinabang sila dun sa lumang kalakaran, sa lumang sistema, gusto nila na bumalik sana tayo dun. Pero bilang mga Pasigenyo, at dahil gusto nila bumalik dun, at ang laki pera pinag-uusapan dito, billion, hindi po million, billion. Dahil ganun po kalaki yung pinag-uusapan natin, yung parang bang handang gawin ng kahit ano, makabalik lang tayo dun sa lumang kalakaran. Kaso, malas nila dahil sa lungsod ng Pasig, ng mga Pasigenyo, ang sigaw gusto natin padiretso tayo. Ayaw natin bumalik, nakalimutan, tinalikuran na nga natin, nalagpasan na natin yung mga lumang kalakaran, babalikan pa ba natin yun? Hindi na po. Nandito na po tayo ngayon. Matatalino na po. At alam niyo mula 2019, nung naging mayor ako, marami tayo na pagtagumpayan. Pero aminin ko sa inyo, minsan, may mga punto, lalo na abutan pa tayo ng pandemya. Hindi naman tayo nagpabaya ng pandemya, di ba? Ginawa natin ang lahat ng kaya, kung anong pwedeng gawin. Pero may mga punto sa ating paggugobyerno na medyo nahirapan tayo kasi may mga puwersa sa loob, mga ibang opisyales, mga ibang halal din na yun nga parang hinakarangan yung ibang pagbabago. O tinanggal na yung kickback, tapos malalaman mo, humihingi pa rin sa kontraktor. Yung mga ganon, nahirapan tayo. Pero noong 2022, binigyan niyo po ako ng mga kasangga, mayorya sa konseho at vice mayor. Kasi sa congressman, alam naman natin paano magtrabaho si Congressman Roman. Diba? Wala kang problema. Congressman Roman Romulo, talagang alam na natin yan. Ngayon, sa vice mayor, ang laking tulong po na binigyan niyo ako ng kasangga na una sa lahat, laging present, totoong nagtatrabaho. Sobrang professional ng taong ito. May meeting kahit sabihin mo maaga, alas 7 ng umaga, 6:59, nandun na po siya. Talagang maayos na tao eh. Pero higit pa rin, siya ay tapat. May integridad. Yan si Vice Mayor Dodot Joneski. Kasama natin siya, alam natin hindi tayo mapapahamak dahil sa kanya. Ganoon din yung mga kasama natin sa Giting ng Pasig. Katunayan, pag may konsyal na nag-a-apply, o may nag-a-apply para maging konsyal ng Giting ng Pasig, ang una ko pong tinatanong sa kanila, ba't mo ba gustong maging konsyal? Ewan ko kung naalala pa yan ng mga kasama kasi for second term na sila, kay Coach Paul, una kong tinatanong, ba't mo ba gusto maging konsyal? So, titingnan natin ng maigi, ano ba yung intention nila? Ano yung nasa puso nila? Kasi kung para lang kumita, wala silang mapapala sa Giting ng Pasig.
kumpara sa tunay na serbisyo at kung kaisa natin sila sa ating prinsipyo at sa ating direksyon, pwede sigitin ng Pasig. Sa dami na nag-apply, sila po yung mga napili natin. Dumaan sila sa isang matinding proseso. Sila yung mga nakita natin, nakapareho natin ng prinsipyo. Sila yung mga nakasama natin ngayon na kapareho ng ating direksyon. Ang hirap po kasi isipin mo, nasa sasakyan ka, nagmamaneho yung driver, pero may isang pasahero, inaagaw yung manibela kasi gustong lumiko. Disgrasya po yun, di po ba? Kailangan pare-pareho tayo. Kaya sana, mga kasama, mga tay, mga mami, sana vote straight tayo ngayong 2025. Kaya nasabi ni Kong Roman, pag sinabing vote straight, alam ko sa Ortigo compound, uso daw bingo dito. Napalitaan ko lang naman. Di ba, sa bingo, meron yung tinatawag na blackout. Pag medyo social ng konti, ang tawag na doon na cover all. Wow. Narinig ko lang din naman. Sa blackout, di ba, para yung major prize na yan. Pag may kulang na isang number, pwede bang manalo? Hindi po. Kailangan kumpleto. Ganon din po tayo ngayon. Huwag sana ninyo ako bigyan ng... Wala na akong maisip na ibang salita. Huwag nyo sana ako bigyan ng lason sa konseho. Inaayos natin lahat ng gusto natin maayos, tapat. Tapos may isang nanghihingi sa kontraktor, may nilalakad na illegal na sugal. Huwag na po sana magkaroon ng ganon sa ating ikatlong termino. Kaya tayo sa Pasig. Salamat po. Maraming salamat. Alam ko na mula sa Calatiw hanggang sa 29 na iba pang barangay natin sa lungsod ng Pasig, hindi na po tayo liligo-ligo pa. Dire-diretso lang tayo. Maraming salamat. Magandang tanghali sa ating lahat. Muling iboto ang number 4 sa balota.